Galaw ni Joe Devance sa nangyaring pagkakapanalo ng Barangay Ginebra San Miguel sa Game 2 quarterfinals kontra Meralco. Bakit nga ba isa ito sa dapat ding bigyan at pagtuunan ng pansin? At best friend ni Coach Pido gusto makabalik sa PBA. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Kamakailan lang, marami ang nagulat sa biglang pagkakakuha at activate ng Ginebra kay Joe Devance. So siguro ngayon, dun sa mga basher dyan, maiintindihan nyo na yan. Bagamat wala pa sa talagang kondisyon si JDB, pero makikita na yung kahalagahan niya ngayon sa team. Gaya na lamang dito, ito yung move na ginawa ng Ginebra na hindi napansin ng iba. Matapos ang nangyayari na dagger 3 ni Justin Brownlee. Kapansin-pansin may natitira pa nga pong 10 seconds sa clock na kung sa ay lamang pa ng isa ang Ginebra. Lamang lang ng isa ang Ginebra. Mapapansin nyo sa crucial seconds pinasok pa si JDV. Yan nga po ang di napansin ng iba or ng marami. Pero kaya ginawa yan, dyan kasi magaling si JDV. Biruin mo, pagkatanggap pa lang ng bola ni Chris Newsome, kita na ni JDV na maiiwan itong si Scottin, itong si Newsome. Kaya naman agad niya itong sinalubong at binigyan ng magandang depensa na siya nga pong ikinatakot ni Newsome para mapilitang ipaas ang bola kay Hodge na siyang nagresulta ng no basket. Pero sa rebound, bagamat nakuha ni Allen Durham, kaya lang hindi na rin nakaposisyon ng maganda si Durham dahil sa inilatag na depensa or magandang depensa nitong si Joe Devance na siyang nagresulta ng airball. At yun, nakuha nga po dito ang panalo para sa Ginebra. So yan nga, yung ginawa ni JDV na hindi napansin ng iba na napakalaking tulong talaga sa Barangay Ginebra lalo na ngayong playoffs. Sa kakalabas lang na balita, muling nagparamdam ang former PBA import na ngayon Lebanese naturalized na si Thomas Robinson. Si Thomas Robinson ay former NBA player na siyang nakapaglaro sa iba't ibang team gaya ng Sacramento Kings, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, and LA Lakers. After nga ng stint niya sa NBA, naging journeyman na nga rin itong si Thomas Robinson na siyang nakapaglaro sa iba't ibang liga, sa iba't ibang bansa, at isa nga ang liga sa PBA na kanyang napaglaruan. At nung mga una-una niyang sa paglalaro dito sa PBA para sa team ng NLEX, napaganda nga po yung napakagandang performance nga po nito na kung saan ay nag-average pa ito ng 34.5 points per game, 13.2 rebounds per game, 1.7 steals per game with 1.7 blocks per game. Kaya lang sa di inaasahang pangyayari, napalitan ito ng NLEX matapos ang nangyaring masamang banggaan nila ni Coach Pido Harencio noon na siyang nauwi sa masamang palitan ng mga salita. So bagamat nasa ibang liga na si Thomas Robinson, mukhang muling nakapukaw nga sa kanya ang ating pambansang liga na PBA dahil ninanais pala nitong makabalik muli sa PBA. At siguro napag-isip-isip din niya na nabigla lang rin siguro siya noon sa naging desisyon niya. At ayon nga sa naging pahayag ni Thomas Robinson batay sa nilabas na report ng Spin.ph sa panulat ni Jerry Ramos, credit po, I want to fix any bad reputation. I want to clear things and let it be known what I feel, where my mindset is. So bukod dyan, mahal niya nga raw ang NLEX. Nabanggit niya rin na I love those guys over there. So sincere nga rin po siya na nag-apologize sa nangyari sa incidenteng ito. At syempre, yung nangyari noon. So kaya naman, ano opinion nyo rito? Kung kayong tatanungin deserve ba ni Thomas Robinson ang second chance para makabalik sa PBA?